So, after natin malinisan yung ating oxygen sensor, ay i-check naman natin yung kanyang signal. Ito ay during cold engine start. So, kung makikita nyo, mababa pa lang yung ating coolant temperature. Tapos, nasa fast idle siya, no? Then, unti-unting tumataas yung ating oxygen sensor. So, nagiinit pa lang yung ating oxygen sensor. Tapos, at this point, naka-open loop control pa lang yung ating ECU. Ibig sabihin, hindi niya ginagamit yung feedback signal na galing sa ating oxygen sensor. So, mga after 6 to 7 minutes ay magno-normalize na yung ating engine idle. Bali, bababa siya to from 1,300 RPM to 750 RPM. Yun yung ating target idle kapag hindi naka-aircon. So, after mga 6 to 7 minutes ay tataas na unti-unti yung ating coolant temperature up to 80 degrees Celsius. So, mapapansin nyo, ito naka-fast forward lang para maobserbahan nyo talaga yung pagde-develop ng signal ng ating oxygen sensor habang nagiinit yung ating makina. So, pagmasdan nyo lang yung pagtaas ng ating coolant at saka pagganda ng ating oxygen sensor habang tumataas or nagiinit yung ating makina. So guys, mahalaga na chine-check natin paminsan-minsan yung signal ng ating oxygen sensor dahil siya yung nag-uutos dun sa ating ECU na magdagdag, magbawas ng gasolina at saka magdagdag at magbawas ng hangin. So dun sa gasolina, kinokontrol ng ating ECU yung ating fuel injector. So dun sa buga ng ating fuel injector. Tapos dun naman sa pasok ng hangin, ang kinokontrol ng ating ECU yung ating idle speed control valve. So napakahalaga ng ating oxygen sensor. So dito nasa 80 degrees Celsius na yung ating engine coolant temperature, tapos unti-unti nang bumababa yung ating RPM to 750. Tapos gumaganda na rin yung up and down signal ng ating oxygen sensor. So guys, check natin yung ating oxygen sensor, tatanggalin natin siya. So gamit lang tayo nito. Ayan. Ito. So ito yung kanyang wiring. Push mo lang yan. So guys, ito natanggal na natin yung kanyang connector, Ayan, ito yung kanyang connector. Tapos gamit lang tayo nito. Ayan. Tapos ito, mahaba. Ayan. So, kasi dito masikip dito So, kailangan mo ng mahaba. Ayan. Tapos ito, ipapasok mo lang yung ito. Ayan, pasok lang yan dyan. Tapos lagyan nyo ng palatandaan kung first time yung ayan linagyan ko ng palatandaan yan. Dito, ayan, yung marking. Ayan, may palatandaan para pag binalik nyo ayan. So ito, saktong-sakto lang talaga dito. Ayan. 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 Ikan? Ayan. Medyo matigas siya, So dito mapapansin nyo na yung kulay ng ating oxygen sensor
ay kulay kalawang. So magandang indication to na maganda yung combustion or sunog ng ating makina. Ayan. So dito naman check muna natin yung resistance ng ating heater wire ng ating oxygen sensor. So dapat may makuha tayo dito na 11.7 ohms to 15.5 ohms. So yun yung range. Dapat hindi siya shorted, hindi din siya open. At least meron tayong resistance na makukuha. So may nakuha tayo na 13.1 ohms. So pasok pa siya dun sa range. So ito, okay naman yung appearance ng ating oxygen sensor, kulay brown or kulay kalawang. So hindi siya yung kulay itim or carbon. So dito ang ginagawa ko, binababad ko yung ating oxygen sensor sa gasolina. So although yung outer appearance niya ay walang carbon, pero hindi natin alam dun sa loob, no, dun sa pinaka sensor niya, baka may mga carbon deposit So yan, binababad ko lang siya ng 24 hours. So kinabukasan or 12 hours yan. So overnight lang, then kinabukasan ay magagamit ako ng carburetor cleaner. Gagamit nito.